ba ang masasabi ko kay Bugoy na Koy-Koy? Ano ba ang masasabi ko kay Bugoy na Koy-Koy? Na may 3 asawa. Wala akong masyadong alam sa buhay ng taong ito. Ang tanging alam ko lang ay may 3 itong asawa at uhaw sa validations ng mga tao. Ito na naman ang peking guro. Ito na naman si Lacanleo. Dahil gusto niyang makita siya ng mga kabataang Pinoy bilang top G ng Pilipinas. Tangina mo, ang ingay mo, hayop ka! Kaso itong top G wannabe ng Pilipinas, hindi ganoon ka-articulate at ka-intelektual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. Rage baiting lang ang ginagawa para mapansin ng mga tao at kahangaan ng mga batang wala pang kakayahang mag-isip ng tama para sa sarili nila. At heto na, unti-unti nang lumabas ang mga game plan ng peking guro na si Lacanleo. Mula sa kanyang pagsulpot sa eksena, noong November 3, 2023, na kung saan lumitaw lang siya bigla na hindi kayang magpakita ng pagmumukha, ay kanya ring ipinahayag na isa daw siyang guro. At ang malala nito, ay inuutusan pa niya ang mga tanga na viewers na tawagin at hirangin daw siya bilang isang guro. At wala din kayong nakita ni isa na kanyang assets, business o achievements. Wala siyang pinakita na successful siya, kagaya na lamang ng magandang bahay, sasakyan, negosyo at iba pa. Dahil ang totoo, isa lang naman talaga siyang tambay sa bahay na walang trabaho at naisipan lang gumawa ng mga content sa YouTube, at ang kanyang target ay ang Manosphere at Red Pill community para dito magpasikat at mang-debunk ng mga legit coaches, para gawin niyang masama ang mga legit na Red Pill coaches na ito, at nang sa ganon ay sa kanya maniwala at mag-subscribe ang mga tao. Na-discuss din natin, sa mga nakaraang video, ang kanyang mga pamamaraan, para akitin at ma-hypnotize ang mga viewers, lalo yung mga walang alam at madaling paniwalain ng mga viewers, na nasa kanya daw ang tamang turo, at isa siyang guro na nagpapabago daw kuno, ng mga buhay ng iba. Ating pinag-aralan kung paano niya inaakit at pinapaniwala ang mga viewers na isa nga siyang legit, sa pamamagitan ng mga dark themes at graphics at mysterious voice narration, sa kanyang mga contents. Subalit, matapos ang lahat ng mga criticism laban sa kanya, ay wala siyang kahit anong ipinakita at pinatunayan sa publiko. Ni mukha niya hindi niya kayang ilantad. Ni identity niya gaya ng tunay niyang pangalan, ay hindi niya din kayang sabihin, sa kabila ng mga demands niya sa viewers, na kilalanin daw siya, bilang isang guro. At heto pa ang pinaka nakakatawa. Sa kabila ng mga pagtuturo niya umano, ng mga techniques para maka-attract ng mga babae, at mga self-improvements, and life coaching, ay wala naman kayong nakita na actual siyang nag-approach ng mga babae at kanyang ginawa sa mga ito, ang mga techniques daw kuno, na kanyang itinuturo. At ngayon nang matagumpay niyang napaniwala ang mga bobo na viewers, na isa siyang guro, at matapos dumami ang kanyang mga followers at subscribers, ay unti-unti na niya ngayong siniset up ang kanyang business strategy tactics. Sa YouTube channel niya ay nagpapa-premium membership na siya, na wala pa naman siyang napatunayan sa mga turo niya, at ang malala nito, nagpakita nga siya sa video, pero, puta, nakamaskara naman na parang immature na bata. Halatang halata na nagpapanggap lang siya. Pangalawa, ito ang pinaka nakakatawa, nagsimula na siyang magbenta ng kung ano-ano gaya ng mga damit, at sasabihin pa niya na hindi daw ordinaryong damit ito, kundi isa daw simbolo, kung paano ka daw binago ng channel niya. What? Bro, what are you talking about, man? Huwag kang magpalinlang sa demonyo. Nga pala, open na ngayon ang ating first drop ng pre-order t-shirt merch. Maaari ka na umorder sa ating official Facebook page. You see, hindi lang basta ordinaryong damit ang makukuha mo rito. What? No. Bro, what are you talking about, man?
kundi isang simbolo. Isa itong palatandaan kung paano ka binago ng channel na ito. Ang susutin mo ay hindi lang basta damit, kundi isang bagong pagkakakilanlan kung paano ka nag-improve at kung paano nabuksan ang iyong kamalayan. What? Bro, what are you talking about, man? Unang-una, anong sinasabi niya na binago daw niya at ng mga damit niya ang buhay ng iba, sarili niya nga hindi niya nabago. Nanloloko lang nga siya sa mga viewers at nagpapanggap, at pag nakaipon na siya ng madaming subscribers, ay kanya na itong pagkakakitaan. Hindi ba isa itong scam? Ngayon, bumalik tayo sa katanungan. Ano ba ang masasabi ko kay Bugoy na Koykoy na may 3 asawa? Wala akong masyadong alam sa buhay ng taong ito. Unang-una, nakikipagplastikan ka ba Lacanleo? Ikaw mismo ang nagsasabi na hindi mo pa kilala yung tao, pero gaya ng ugali mo, agad ka na namang nagbigay ng judgment sa tao, at sinabi mo agad, na wannabe top G lang daw siya ng Pilipinas, hindi ganun ka-articulate, at ka-intelektual. Sige, pakinggan uli natin ang sinabi mo sa video mo. Dahil gusto niyang makita siya ng mga kabataang Pinoy bilang top G ng Pilipinas. Gusto niyang magmukhang top G din ng Pilipinas. Kaso itong top G wannabe ng Pilipinas, hindi ganoon ka-articulate at ka-intelektual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi sa kinakampihan ko si Bugoy na Koykoy. Wala akong pinapanigan dito, at sa gitna lamang ako na nagbibigay ng patas na judgment. Pero makorek ko itong sinabi mo Lacanleo. Ayon sa'yo, na wannabe top G lang si Bugoy na Koykoy, at sabi mo, na hindi siya ganun ka-articulate, at ka-intelektual. First of all, dito pa lang ay lumabas na ang pagiging mahina ng judgment at observations mo. Di ba sabi mo isa kang guro? Ganito bang magbigay ng analysis ang isang guro daw kuno? Una sa lahat, hindi mararating ni Bugoy na Koykoy ang kasikatan at success, kung hindi siya articulated, at wala siyang intelektual. Kung mahiyain siya, hindi dadami ang followers at subscribers niya sa social media, at kung wala siyang intelektual, hindi siya makakapunder ng mga assets niya, at pera niya. Tignan na lang natin ang estimated na earnings niya. Sa YouTube channel na lang ay malaking-malaki na ang earnings niya. At di hamak na milyon na ang kanyang subscribers, hindi gaya sa iyo nakakarampot na subscribers, na bunga lang naman ng pagiging peke mong guro kuno. Sino ka na magsasabi kay Bugoy na Koykoy ng ganyan? Isa ko lang namang lamok, kumpara sa mga na-achieve niya. Silipin din natin ang kanyang mga estimate earnings, outside his YouTube channel. Dahil popular na si Bugoy at kilala sa Pilipinas, ang kanyang estimate na pwedeng earnings sa simple small bar or club performances pa lamang, ay pwedeng pumalo sa 30,000 to around 80,000, depende sa deal. Ito ay based sa kanyang estimated worth. Kung sa local festival events na mas malaki, maaari siyang kumita ng hanggang 300,000, estimate pa lang. Lalo pa, pagdating sa mga major event at sponsor show, na kung saan, maaari din siyang kumita estimate, ng around 700,000, again, depende sa deal. Iba pa dyan ang kanyang mga social media engagements, at mga collaboration na maaari ding umabot ng milyon ang earnings niya estimated. Oo, sabihin na nating estimate lang ito. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito Lacanleo, kundi ang katotohanan, na ang taong si Bugoy na Koykoy na hinahamak mo, ay siyang tunay na may napatunayan at narating sa buhay, hindi kagaya mo na mismong mukha mo at identity mo, ay hindi mo kayang ipakita sa madla. Dahil wala kang lakas ng loob at impostor lang. Isa pa, sinabi mo na hindi articulated at walang intelektual si Bugoy na Koykoy, samantalang ang lahat ng videos mo, ay panay script lang naman na sinulat mo muna at binabasa mo, at hindi natural na lumalabas sa bibig mo.
Na-expose ka na din namin sa ibang videos na ninanakaw mo lang ang mga turo mo sa iba at panay Google at ChatGPT lang naman ang pinagkukunan mo malamang ng mga topic mo at hindi actual life experience. Diyos ko Lakan Leo, sana mahiya ka sa kapal ng mukha mo at balat mo. Sa mga nakakakilala sa atin ng lubos dyan, hindi tayo tumitira ng tao. Ang tinitira natin ay yung mga maling ideolohiyang ginagawang doktrina ng mga taong ito upang manlinlang ng ibang tao para lang sa sarili nilang kapakinabangan. Ano sasabi niya? Ano daw? Again, bobo na guro na nagpapanggap, sure ka ba na sa mga hindi nakakakilala sa'yo, hindi yung tao ang tinitira mo, kung hindi yung ideology daw kuno. Sa mga viewers dyan na fans nila Kanleo, nagsasabi ba ng totoo, ang guro ninyo na peke? Panoorin ninyo uli. We are attacking the problem, not the person. We are attacking the problem, not the person. A few moments later. Wala akong masyadong alam sa buhay ng taong ito. Kaso itong top wannabe ng Pilipinas, hindi ganoon ka-articulate at ka-intellectual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. Ngayon, hindi ba niya talaga tinitira si Bugoy, kitang-kita na pini-personal nga niya sa mga sinasabi niya. Anyway, let's proceed doon sa kanyang criticism about sa relationship ni Bugoy. Dapat daw ang lalaki ay hagis lang ng hagis ng similya nila dahil yan daw ang biological nature ng lalaki. Sobrang tatanga nyo sa totoo lang. Kung ganyan ang pag-iisip mo, ikaw dapat yung similya na ipinahid na lang. Again Lakan Leo, baka ikaw ang tanga dito. Nasaan ang evidence mo ng mga tao na nagsasabi niyan na biological nature daw ang dapat ay hagis lang ng hagis ng semilya? May napakita ka bang patunay ng mga tao na nagsasabi niyan o ikaw lang ang gumagawa niyan para may maargumento ka? Next time, ipakita mo na sinasabi nga yan ng mga tao para may suporta sa mga claims mo. Ano ba ang masasabi ko kay Bugoy na Koy-Koy na may 3 asawa? Wala akong masyadong alam sa buhay ng taong ito. Ay, tanga mo! Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Ang tanging alam ko lang ay may 3 itong asawa at uhaw sa validations ng mga tao. Gago! Wait, Lakan Leo. Bago ka gumawa ng bashing video laban kay Bugoy na Koy-Koy, paano ka nakakasiguro na confirmed na asawa niya nga ang mga ito? Meron ka bang mapapakitang mga validated facts na ikinasal nga siya sa mga babae na ito? FYI bobo na guro, walang proven o validated na ebidensya mula sa mga reliable news or resources na si Bugoy ay official na ikinasal sa 3 niyang babae. Pangalawa, sana nag-iisip ka din diba? Malalaman ng simbahan, at malalaman din sa Philippine Statistics Authority, kung 3 beses siyang magpapakasal. At kung ganon, edi dapat, nasa kulungan na siya ngayon, kasi nga isang kaso sa batas ang multiple na asawa. Kahit pa sabihin niya na asawa niya ang mga ito sa social media niya, hindi pa din ito ultimate facts, para biglaan kang mag-jump sa isang conclusion, na siya ay kumpirmado na may 3 asawa. Mapapatunayan lamang ito kung pinakita na ni Bugoy ang mga dokumento ng marriage contracts niya sa mga babaeng ito. Isa kang bobo na content creator at masyadong conclusive na agad may magawa lang na content. Sana sa susunod, marunong ka din dapat mag-gather ng mga data at mag-verify muna ng facts bago mo ilabas ang mga reaction videos mo. Guro ka diba sabi mo?
Pero sa style ng contents at information mo, mas malala ka pa sa walang utak. Ang tanging alam ko lang ay may 3 itong asawa at uhaw sa validations ng mga tao dahil gusto niyang makita siya ng mga kabataang Pinoy bilang top G ng Pilipinas. Kaso itong top G wannabe ng Pilipinas hindi ganoon ka-articulate at ka-intelektual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. Ano sasabi niya? Ano daw? Naloko ka na ng mundong ito at alam mo sa sarili mong lumalakad ka sa baluktot na pag-iisip. Ngunit binabaliwala mo ito dahil sunod-sunuran ka sa laman. Iniidolo mo pa rin yung mga taong kalaban ng Diyos. Kalaban ka na rin. Hindi ito usapang relihiyon Lacanleo, at huwag kang gago at malapastor kung magsermon ng mga tao. Akala mo napakalinis mong tao. Huwag nating dalihin sa usapang Bible ang lahat ng ito. To be honest, dito ka nga ma-expose ng todo. Because what? Ang binabatikos mong si Bugoy na koy-koy, ay siya talagang may katibayan na nakakakuha siya ng babae, at successful siya hindi lang sa love life, kundi pati na din financially. At lahat ng ito ay bunga ng kanyang pagsisikap. Ikaw peking guro Lacanleo, nasaan ang katibayan na sinasabuhay mo, ang mga katuruan mo? Makailang beses ka nang nagtuturo ng techniques para maka-attract ng mga babae at mag-self-improve. Subalit nasaan? Hanggang ngayon, wala kang maipakita ng mga babae mo, kahit pangit na babae man lang. Hanggang ngayon, wala kang maipakita ng mga kayamanan mo, kundi panay bunganga lang. Hindi kami bobo, para maniwala sa iyo. Alam naman namin na isa ka lang tambay sa bahay at walang matinong trabaho. Dahil kung professional ka sa kumpanya, dapat busy ka sa trabaho o sa negosyo mo. Subalit pansinin ninyo, full-time na gumagawa ng mga video sa YouTube ang peking tao na ito. So meaning, ito ang kanyang pinagkakaabalahan, dahil nga sa siya ay isang tambay, at umaasa lang na lumaki ang channel niya, sa pamamagitan ng pagkukunwari, na isa siyang guro, upang maka-attract ng mga subscribers at followers, na kanyang pagkakakitaan. Pustahan tayo, kapag lumaki na ang mga bogus niyang pinagkakakitaan dito sa YouTube, gaya ng membership niya sa YouTube niya, at ng mga binibente niyang damit, sa kanya ipagmamalaki na successful siya, kahit hindi naman talaga bunga ng pagsisikap niya ito, kundi bunga ng pagpapanggap niya na guro daw siya. Huwag na huwag kayong maniniwala sa isang peking guro na ito na si Lacanleo. Bukod sa walang babae, walang yaman, walang ari-arian, pati kayo ay niloloko lang niya ng palihim, at kayo ang ginagawa nilang hagdanan, para umangat siya. Meron ba talagang nagbago sa mga buhay ninyo gaya ng claims ng peking tao na ito? Alam naman natin na wala naman talagang nagbabago sa buhay nyo, sa pakikinig sa kanya. Isa lang itong ilusyon, at aminin mo man o sa hindi, pinatex lang talaga madalas ang mga viewers ni Lacanleo. Kung gusto mong mag-improve at maging successful, dapat kang magpa-mentor sa mga successful na tao. Yung mga lehitimong successful talaga, hindi dito kay Lacanleo, na wala namang narating at napatunayan, at kailan lang lumitaw sa eksena. Mag-isip-isip na kayo, bago pa kayo gamitin ni Lacanleo, para lamang umangat siya, habang kayo ay wala pa ding pagbabago. Shoutout kay Coach Josh A. Wolf, ng Alpha Wolf Mentality. Salamat guys, at hanggang sa muli.